Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po muli sa inyo. Samahan niyo po ako mga katambay, komentuhan po natin ang mga kaganapan po sa ating politika sa ating bansa. Bago po tayo magkomento, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat, saan man bansa o sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin. Ang kukomentuhan po natin, ito pong nakaraan pa na pahayag. Komentuhan po natin itong pahayag ni Antonio Trillanes at siya po yata ay mukhang natatakot na po sa mangyayari po yata mga kababayan. Meron na po siyang prediksyon. Ang Antonio Trillanes, may prediksyon na po siya at kinakatakutan niya po na baka po maupo ang Vice President bilang Presidente. At meron din po siyang banta o sinasabi pagbabanta kay BBM, ang ating Presidente, Ferdinand Marcos Jr., na kung hindi raw po may impeach ang Vice President, yun ang matindi pong kinatatakutan ni Trillanes mga katambay. At isama rin po natin na pag-usapan ng isa pong vlogger na talagang napakatindi po. Talagang below the belt po. Para po siyang hindi babae. Kung bumanat po, para po siyang hindi babae. At yung mga pinakakalat po nila na nakasiraan at paninira po sa Vice President na talagang ibang klase po. Mamaya po, pakikinggan po natin na isang vlogger na si Alicia Comment mga katambay. Ang kanyang mga gawa-gawang kwento yata ito para lang masiraan ang isang Vice President. Below the belt mga katambay, ibang klase. Unahin po natin si Antonio Trillanes mga katambay, ang dating senador. At tingnan po natin kung ano ang kanyang mga kinatatakutan kung hindi raw po ma-impeach ang isang Vice President mga katambay. Pakinggan po natin. Yeah. Ano pwedeng mangyari kay BBM kung hindi ma-impeach at matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at ma-survive niya itong political turmoil na ito? What could happen to BBM? Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove via impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Ang target nila is to get back to power. Pagka yun ang objective nila. So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. So pagka hindi niya ito natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos because, again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga frontrunners for the 2028 elections. Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado, at sa public at large. When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung term. Yan mga tamay, nakita po natin ang pahayag po at kinatatakot po ng isang Antonio Trillanes. Talaga pong dapat po, matakot na po. Lalo-lalo po kayo, si dati Senador Trillanes, dapat po kayo matakot na rin. Dahil po sa pinagagawa nyo ng mga gawa-gawang inventong ebidensya sa pamilya Duterte, lalo yung sinasabi nyong pera sa bangko na ang inyong siniwalat at pinakita sa aming mga Pilipino, ang mali-maling pangalan, hindi detalyado ang inyong mga ebidensya na galing pa kamo ito kung saan-saan bangko na sinasabi nyo. Pero pangalan pa lang sablay na. Wrong spelling. Ibang klase po ang mga ebidensya nyo. Kaya una po talaga kayong puputukan at talagang malaki po ang magiging takot po talaga at problema nyo pag nanalo po at naupo dito sa sinasabi nyong senaryo o prediction nyo kung hindi may impeach ang isang Vice President. Bakit? Gagawin po nila kahit po wala silang ground para i-impeach ang isang Vice President, dapat daw po nilang gawin ito. At dapat tulungan at tutukan. Talagang nag-a-advise pa ang Antonio Trillanes. Dahil ang mga Pilipino
Nakita na po kasi ng mga Pilipino ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng pamahalaan ng bagong Pilipinas, lalong-lalo po ang pamahalaan na dating ginawa ni dating Pangulong Duterte. Magkaibang maikaiba, mga tambay. Kay dating Pangulong Duterte, wala tayong mga issue na ganito, na lalo sa pagdating sa paghawak ng pera, hindi natin naging issue yan ng 6 na taon kay dating Pangulong Duterte. At walang issue ang dating Pangulong Duterte na gumagamit ng droga. Di po ba mga tambay? Walang issue ang dating Pangulo. Ginagawan lang po nila na issue yan. Lalong-lalo na ang dating Senador Antonio Trillanes. Ang mga issue laban sa mga Duterte, ini-involve niya sa droga. Kaya isa po siya tatamaan dito, mga kababayan. Isa siya. At nakita na rin po ng mga Pilipino kung anong klase pong gobyerno meron tayo ngayon. Kaya kinatatakutan po ito. Lalo po ang mga sundalo at ang mga retired men in uniform natin, nakikita na po nila ang ginagawa ng gobyerno ng bagong Pilipinas. Lalong-lalo sa kanilang retirement. Binawasan ng malaki, mga tambay. Pakinggan pa natin kasama. Ang nag-interview po si Christian Isguera po. Talagang number 1 po ito. Nakritiko rin yata ng mga Duterte, mga tambay. Kung ma-survive ito ni VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano ang mga nakikita yung scenario? At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala ng political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure, meron yan. Magkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, ditong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, ano sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And ito, no, yung chatter sa PMA chat groups, masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Medyo interesting yung sinabi nyo, no? Yung chatter sa mga PMA chat groups, medyo ganyan. Can you be more specific? What exactly do you mean po? Meron kasing mga Duterte, no? Lalo na sa mga retired ranks. And sila, masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Yung kasi sa panahon ni idagdag ko lang, Christian. Yung kasi sa panahon ni Tupoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron kaya yun ang danger. May mga disgruntled pa. Yan mga tambay, narinig po natin ang pahayag po ng isang sinasabi po na number 1 kritiko ng mga Duterte. At siya po ay nag-aalala, nababahala at may kasama na rin pong takot lalo po sa administrasyon po ng Marcos Jr.
Dahil sa panahon daw mismo ng dating Pangulong Duterte, wala pong ganyang issue ang mga militar, ang men and uniform po natin. At ganun din daw po kay Pinoy. Pero ngayon, bakit? Bakit kaya meron, mga katambay? Dahil napakarami pong sasaguting issue po kasi ng Pangulo. Lalo po sa issue ng droga. Commander-in-Chief, involved, may issue sa droga na hindi tinutuldukan ng isang Pangulo ng bansa. Wala siyang yagballs. Kung wala kang tinatago bilang presidente, bakit ka matatakot magpa-drug test? Di ba? Lahat ng klase ng drug test gagawin mo. Dahil taong bayan na mismo ang nagsasabi, nagsasaysay. Di ba? Na meron na pong doubt, meron na pong tumatanim sa isip ng mga tao na totoo. Totoo ba? Dahil natatakot po tayo magpa-drug test, totoo po ba na talagang gumagamit kayo ng droga? Di po ba? Pati po ang mga militar, lalo ang mga retired military natin. Napakarami pong retired general, mga tambay. Mas marami po ang retiradong mga general kaysa sa active general, mga tambay. At yan po, ay may mga agam-agam na po yan. At nakikita po nila kung paano po magpatakbo ang gobyerno natin ngayon. Dahil halos lahat po ngayon, magmula pong naupo, mula nung maupo ang Pangulong Marcos, ay talagang lumobo ang ating kaperahan sa pagkakautang at nakikita po ang mga proyekto na hindi po talaga napopondohan. Napakarami po. Lalo po ang sinimulang build ng dating Pangulong Duterte at mismo ang kanilang mga pensyon ay binawasan po ng napakalaki. At ganun din po siyempre ang 4-piece ng DSWD. Napakalaki po ang binawas yan. At siyempre po ang sikat na sikat po ngayon ang subsidy ng PhilHealth na hindi bababa sa 70 billion ang totally siniro nila, mga katambay. At napakarami pa po na talagang kung talagang titingnan po natin lahat ng pinondohan ay binawasan ng malaki. Lahat po ng pinondohan nung pumasok ang BICAM, mga katambay. Talagang napakalaki po itong problema. At ang tanong po natin, bakit nyo po i-impeach ang isang Vice President? Dahil may threat po. Dahil nga po sa dami ng issue ng Pangulo, kailangan po talaga na yung papalit ang talagang i-impeach. Ganun po ba? Dahil ang Pangulo ay patong-patong po ang issue ng Pangulo. Droga, korupsyon, di ba? Hindi tamang paghahawak ng pera ng bayan. At napakalaki po ng ginagawa pong involvement lalo sa kaperahan ng institusyon ng Kamara at ng Senado na ang Pangulo ng Pilipinas ay walang kibo sa nangyayari po sa ating kaperahan, sa ating budget. Pero ang Pangulo tahimik. Wala siyang kibo. Halos ang speaker po ang napagkikita po ng mga Pilipino. Sa lahat, halos nakasawsaw ang isang speaker. Pero ang Pangulo, tameme po, mga tambay. Nakikita ng mga Pilipino, tameme. Walang kibo, walang imik. Kahit trabaho na po ng Pangulo ang tinatrabaho ng isang presidente. Kaya po nga sabi ng dating Pangulong Duterte, kung gusto nyo magkaroon daw po ng isang weak leader, iboto raw po natin ang isang Pangulong Marcos Jr. Ayaw niya sa dating Pangulong Duterte. Kaya po yata nagkakandaleche-leche po ang pamamahala po ng bagong Pilipinas. Dahil mismo si Antonio Trillanes ay kinakabahan na po. Kailangan na raw po i-impeach. Dahil kung hindi po may impeach ang isang Vice President, baka raw po hindi matapos ang termino ng isang Pangulong Marcos Jr. Dahil binigyan niya na po ng senaryo. Nagkonklusyon na po siya. Binagbigay na po siya ng idea sa administrasyon. Unang-una, totoo po yun. Tanging mga men in uniform lang po ang po pwede po na napakalakas na puwersa para po makapagpapabagsak at talagang mawala sa isang sinasabing pwesto ang isang presidente military. Yan lang po ang talagang napakalaking puwersa ang militar, ang men in uniform at ang mga retired po nating men in uniform ang talagang nakapagpapatalsik sa isang presidente, mga katambay. At kahit anong sangay ng gobyerno, mga katambay, kaya po nilang gawin yan. Napaka-powerful po pagdating po sa mga ganyang bagay na kailangan ka i-demolish, palitan,
at maging regob ang gobyerno, mabago ang konstitusyon ng ating bansa, military, mga katambay. Yan po ang matinding kinatatakutan po ng isang Antonio Trillanes sa ating bansa. At talagang binibigyan niya pa ng idea ang Pangulong Marcos na talagang tutukan po ma-impeach. Talagang kailangan mawala na sa politika ang isang Vice President. Ang tanong natin, mga katambay, papayag ba ang mga Pilipino na ma-impeach mo ang isang Vice President na walang kaso, walang involvement sa korupsyon? Mismo ang COA na nagsabi na malinis ang paghawak ng pondo ng Vice President. Ang napakalaking issue na dapat sagutin ay ang Pangulong Marcos, mga katambay. Lalong-lalo na pag dinaan mo po sa kanyang personal, ang droga, kasama pa ang sinasabing budget na dapat din ipaliwanag dahil kinakalkal nila ang pondo ng Vice President lalo sa confidential fund, samantalang ang presidente ay gumastos po ng hindi bababa sa 4 billion. I think 4.56 billion po yan ang kanyang intel and confidential fund. Samantalang sa Vice President, galit na galit po sila sa sinasabing 11 days na 125 million confidential intel fund ng isang Vice President, mga katambay. At yung mga korupsyon na sinasabi ng dating Pangulong Duterte, istapa, mga katambay. Alam po ng mga military yan. Alam po nila nangyayari sa ating bansa. Inistapa raw po ang PhilHealth, kinuhanan daw po na hindi bababa sa 60 billion. Ganon din po ang SSS, how many billions? Ang GSIS, how many billions? At ang pera po natin na ininvest sa Maharlika Investment Fund for how many billions, mga tambay. Istapa raw po yan. At napakarami pa po, lalo po rito sa budgeting ng 2025, umuusok po ang mga pondo po natin na nakilaki-laki po. 6 trillion mahigit ang pondo natin, pero napakarami po nilang nilagay sa unprogram, mga tambay. Nilagay po nila sa unprogram po ang mga proyekto po, katulad po ng mga MRT maintenance at yung mga railway po natin na magdudugtong sa North and South sa Luzon. Wala pong pondo yan, mga tambay. Ang mga port, ang mga airport, hindi po nilagyan ng pondo. At lalo-lalo po yung Metro Rail, yung Metro Rail, Manila Rail natin, nakaisa-isang subway na hindi rin po nila binigyan ng budget. Dahil, bakit kaya, mga katambay, ayaw nilang bigyan ng budget? Kasi nakatatak sa Duterte. Ganun po kaya? O kaya, gagamitin yata yung mga pera na hindi po nila binigyan ng pondo at pinagbabawasan po nila ng pondo. Bakit kaya? Gagamitin kaya dito sa sinasabi ni Trillanes na kailangan ma-impeach ang isang Vice President? Doon kaya nila gagamitin lahat ng kinuha nilang pondo na nilagay sa unprogram at yung kinuha nilang pera sa 4-piece na hindi bababa sa 50 billion at yung 70 plus billion na siniro nila ang PhilHealth at marami pang ahensya na binawasan nila ng napakalalaki, lalo po ang DepEd. Di ba nagrereklamo ang sekretary ng DepEd na napakalaki ang tinapyas at lahat halos ng ahensya tinapyasan dahil siguro dito sa sinasabi ni Trillanes, mga kababayan, na kailangan na ma-impeach ang isang Vice President. Kasi kung hindi, malilintikan po sila. Lahat po sila magkakaproblema kay Vice President Sara Duterte. Sa dami po na natuklasan ni Vice President na korupsyon. Kasama po sa natuklasan niya ang korupsyon, ang First Lady. Meron po siyang mga video call dyan. At ang mismong tao na nagpapatakbo, ang pinuno ng institusyon ng Kamara, ang 2 tao dyan, ngayon kasama na rin mismo ang institusyon ng Senado. Nakita po natin kung ilang tao lang ang kumukontrol sa pera ng bayan, mga katambay. Yan po ang kinatatakutan ni Antonio Trillanes kung hindi po may impeach ang isang Vice President. Ito po, isama po natin itong issue na isang napakatinding babae, mga katambay. Grabe pong manira ito. Para po ito sila Jarrett, mga tambay, at yung mga taga Bicol at yung mga taga Maynila. Ito naman po, mga tambay, karma na daw po, karma ang inaabot po ng Vice President. Ay talagang pinagbibintangan niya po ang Vice President na talagang may lalaki at talagang ibang klase po
Ibang klase po. At meron pa po siyang picture na talagang ipinakikita po, mga katambay. Talagang si Vice President daw po yun, mga katambay. Pakinggan po muna natin itong babae na ito. Itong si Alicia, comment po yata ito, mga katambay. Pakinggan po natin ang kanyang bibig. Guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, muli po nating pag-usapan ito nga po kumakalat na viral photos di umano ni Vice President Sara Duterte. Ako mga minamahal, unang-una sinasabi ko sa inyo na medyo hindi po talaga ako naniniwala sa picture na to dahil kung i-zoom natin, medyo may pagkahawig nga naman ni VP Sara itong nasa picture pero hindi ko masisig Tinayo katambay, di umano sabi niya, ha? Tapos hindi raw siya basta-basta naniniwala sa picture, mga katambay. Pero tingnan natin yung masusunod niya, sasabihin ko paano niya banata ng isang Vice President. Ito po kasi picture na ginagawa po nila issue. Ayan po, mga tambay. Yung yan, nakaluhod daw po ang Vice President at talagang yung lalaki po ay hawak daw po niya sa bewang ang lalaki. Yan po ang pinakakalat po nila at kinokomentuhan po nilang pilit na isa, yan daw po. Di umano. Di umano daw sabi nila. Nakita niyo pa, mga tambay, yung picture na yan, kahawig daw po ng Vice President. Ipakinggan po natin ang sinasabi po nitong... Kung ito po talaga walang malicious, pero ginagawa po nila content para po maitugma sa Vice President. Dahil kailangan na po ma-impeach at kailangan po siraan, mga katambay. Yung po kasi ang kinatatakutan, lalo ni Antonio Trillanes. Pakinggan pa natin itong babae, mga katambay. Oo na siya nga, yung nasa picture na yan. Pero uulitin ko, alam nyo naman na nagkaroon ng issue itong ating Vice President. Patungkol nga po kay Jan Amores. Kaya hindi natin masisisi na iisipin ng ibang tao. Tingnan niyo, mga katambay. Nakita niyo po, biglang kambyo na hindi raw natin masisisi ang mga tao dahil nagkaroon daw po ng issue, marites, doon sa isang basketballista na si Jan Amores na ini-involve po nila ang Vice President dyan na meron pong relasyon doon sa basketballista na nagkakaroon po yata ng issue at natanggalan ng lisensya. Ibang klase, no? Nakita niyo po, di umano, hindi naniniwala. Pero ngayon, bigla pong may issue siya na naniniwala dahil dinadala ro sa issue sa basketballista, mga katambay. Ibang klase, no? Pakinggan pa natin. Na baka itong picture na to ay si VP Sara. Pero uulitin ko sa inyo mga minamahal, yung mga kakamping ngayon, meron pong binoboses. Ang sabi nila, deserve naman daw po ni Vice President Sara Duterte na magkaroon daw ng ganyang issue. Dahil yung ginawa daw po ng kanyang ama kay former Senator and Attorney Leila de Lima ay hindi daw po yun kalampas-lampas. So parang kinakarma daw po. Tingnan nyo, mga tambay, para daw kinakarma isang Vice President dahil nga raw po doon sa issue na ginawa daw po kay dating Senadora yata de Lima at na-involve po sa droga at nakulong sa Muntinlupa at pinalaya po ng administrasyon po natin, mga tambay. Pero may mga kaso pa po siya sasagutin, mga kababayan. Hindi pa totally na malaya. At talagang nakita nyo po, yung mga kapink, mga tambay. Pero, itong babae po ito, si Alicia, kinukomparison po na po pwede po mangyari kay Vice President. Yung pinakakalat niya na issue na talagang itinutugma pa at ginagamit pa raw po ang itong mga kulay pink at sinasabing deserve daw ng Vice President na magkaroon siya ng ganyang issue dahil dito kay dating Leila de Lima. Bakit? Totoo yung kay Leila de Lima. May video yun eh. Totally yun. May video. Hawak pa at merong kopya ang dating Pangulong Duterte. Ano ang sabi ng dating Pangulong Duterte? Sukang-suka siya nung mapanood niya yung video. Yung sex video raw po, di umano, ng senadora. At nung sinasabi po yata kung sino yon, yung nakakulong yata ang sinasabi ron, o bodyguard, alinman. Dahil hindi naman napanood ni Kamanong. Ang nakapanood ay ang dating Pangulong Duterte. Hindi po yung fake news, Alicia. Comment. Ibang klase ka. Totoong video yon. Mismo ang dating Pangulo ang nagsabi ron na sukan-suka siya nung mapanood niya.
Ibang klase ka, oh. Itong si Vice President Sara Duterte sa ginawa ng kanyang ama sa pambababoy sa mga kababaihan noon at sa iilang mga senador na bumabatikos, mga critics ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, kung makikita niyo yung picture na yan, mga minamahal, parang isang babaeng lumuluhod, tapos hawak ang kamay ng bewang ng lalaki, at hindi ko alam kung sa isang hotel ba to, or naispatan lang talaga sila. Diba? Hindi natin matukoy. Pero isa lang yung nakikita ko dito, it's either gawa-gawa lang din po yung picture na yan ng kanilang mga kabaro. Yan yung aking pananaw, mga minamahala. Yan yung aking perception. Yan yung nakikita kong views. Hindi yan gawa-gawa ng akamping. Kasi hindi naman po ganun yung mga akamping. Yung mahilig gumawa ng issue, hindi po ganun yung mga akamping. And also yung mga loyalist. Tayo nga lang po, mga minamahal, debunk lang nga po tayo ng debunk ng mga ginagawa nilang issue. Mga tambay, debunk lang daw po sila ng debunk sa paggawa ng mga issue. Ang pinagbibintangan niya pa, ang kampo po ng mga Duterte pa ang gumagawa nito. Ang mga sumusuporta po sa mga Duterte ang nagpapakalat pa nito at gumagawa itong peke na larawan na ito, na sila daw po ay taga-depensa lang. Ibang klase, no? Gagawin ba yan ng mga supporters ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte? Gagawin yan? Siya nga yung pinakamalakas na politiko sa panahon natin ngayon. Sino po ba ang nagpapabagsak sa pamilya Duterte? Mismo bang mga supporters nito nagpapabagsak? Di po ba? Binabudgetan nga yan di ba? Mismo Senadora Amy Marcos, ano ang sinasabi niya? Binabudgetan ang impeachment ng isang vice president na hindi bababa sa 1 trillion peso. At yung sinasabi po, yung pera na talagang kumakayod kalabaw ang Quadcom daw, ayon kay Pulong, na malaki raw po ang bayaran. At mismo kay Banat Bay, baka kasama ka ron. Alicia comment, baka kasama ka ron sa sinasabi ni Banat Bay na pagka dire-diretso ang pagbabatiko sa Vice President, ay malaki raw po ang monthly allowance o monthly sweldo. Katulad niyan, walang holiday. Wala pong holiday sa pagbanat po at paggawa ng mga kwento na ikasisira ng Vice President. Kasama po ito. Ito pong babae na ito, si Alicia Comment, mga tambay, ibang klase. Bibigyan mo na ng isang istorya ang Vice President na hindi ka naman mismo ikaw hindi naniniwala, pero babanatan mo ng babanatan at sisiraan mo at ibibintang mo yung hindi mo paniniwala, ibibintang mo sa mga supporters ng mga Duterte. Ibang klase ka. Sino pa maniniwala sa iyo niyan? Mga tambay, napakalaking issue ay yung video ng droga na humihit-hit ang presidente. Tinatakpan na nga ng issue yan Tinatakpan, hindi nyo po ba napansin? Ginagawa po nila yung video na yan dahil, yung picture na kumakalat na yan dahil may video po ang presidente at mismong may hawak po ng mga record, picture, video si Cathy Binag. Mga katambay, hindi nyo po napansin, meron po silang ginagawang bagong issue ngayon, pang-dribble. Kasi po, ang dami na po kasi pumuputok na issue ngayon sa presidente. Nakita nyo po, issue sa kaperahan. Grabe po ang kaperahan po natin ngayon. Ilang taon na po ang budget ay nagkakandalechi-lechi po at hindi maipaliwanag kung saan po nila nilalagay ang pera ng bayan. At ang napakalaking isyong walang kamatayan, ang droga ng Pangulong Marcos. At syempre po, dinagdagan pa ang issue sa pagnanakaw daw po o pagkuha ng kabad ng pera ng bayan ng isang First Lady. Ayon po yan sa Vice President, mga tambay. Kaya kailangan po nilang gumawa ng bagong tactics, kakaiba. Katulad po ito, pinakakalat po nila na ito daw po di umano ang Vice President Sara Duterte at inuugnay nila sa isang basketballista na jowa raw po ng Vice President. Ibang klase, no? At itong babae na ito, ibang klase ang bibig. Mga katambay, pakinggan pa natin.
diba ng bangag? O ginawa nila si PBBM ng issue ng bangag. Ano yung ginawa natin? Dinepensahan lang natin at sinabi natin yung katotohanan na paano magiging bangag ang isang presidente, ganito naman siya kung kumilos. O ano yung patunay nyo na bangag? O, diba? Ganun lang yung Alam mo, Alicia, ang droga, hindi naman tinitingnan sa kilos yan. Hindi ka ba naman bopols eh? Hindi ka ba bopols? Hindi ka naman siguro bobo, tanga. Alicia, ang droga, hindi tinitingnan sa kilos yan. Di ba? Para masabi mong hindi nagdodroga ang Pangulo, kailangan i-drug test yan, Alicia. Nasaan ka ba nakatira? Nakatira ka ba sa Earth? Para hindi ka nakatira sa Earth. Saan ka ba nakatira? Sa buwan? Sa moon? May drug testing po. Kaya nga hinahamon ng Vice President para magkaalaman na. Di po ba? Unahin nga silang 4 na pinakamataas na nanunungkulan sa bansa. Meron ba tumugon, Alicia? Ano sabi ng Vice President? Magpa-drug test sila. Pati yung test niya na ini-issue na siya may problema sa isip, isasama niya na i-test. Pero may sumagot ba? Sumagot ba ang Pangulo? Ang Speaker? Ang Senate President? Wala. Dahil ang gusto ng Vice President, tuldukan na yan. Magkaalaman na kung sino gumagamit ng droga. At yan ay live gagawin. Live. Di po ba? Nakakagulat ka naman, Alicia. Dadalin mo lang ang issue ng droga ng Presidente. Sa kilos at galaw. Okay na. Kaya pinagtanggol mo, okay naman ang kilos at galaw. Mga katama, ibang klase ka. Pakinggan pa natin. Nagawa natin. Sila yung atake ng atake. Tayo yung depensa ng depensa sa mga kasinungalingan nila. Kasi tayo, we are here for the truth kasi wala naman pong mga Pilipino ang deserve na makarinig or deserve na makabalita ng fake news. Kasi hindi po yung deserve ng mga Pilipino. Ang deserve Ano bang fake news na sinasabi mo? Katulad nga nito, pinakakalat mo. Ikaw mismo, hindi mo alam na sigurado ka. Pero binabanatan mo na ang isang Vice President dito sa litrato na to na wala ka namang kasiguruhan. Tapos ngayon, ibibintang mo yan na hindi yan ginagawa ng pink at hindi rin ginagawa ng mga pula na katulad mo. Tapos ngayon, ibibintang mo sa mga Duterte ngayon na ikaw ang nagpapakalat nitong issue na ito. Di po ba? Kayo ang ginagawa. Marami na pong vlogger ang ina-adapt ito eh. Nakita ko lang itong babae na ito, si Alicia Comment. Ibang klase po siya. Ibang klase. Nakita ko yung bunganga niya, mga katambay. Ibang klase ang bunganga niya. Talagang ibang klase. Walang logic ang kanyang mga ginagawang komento. At dadaling ka lang niya doon sa kanyang mga salita na hindi naman po pwede paniwalaan ng mga Pilipino, lalo pagdating sa droga. Ipagtatanggol mo isang presidente na hindi gumagamit ng droga dahil sa kanyang kilos. Sa kilos at pananalita. Wala na, ganon. Ibang klase ka. Pakinggan pa natin yung katotohanan. So, ulitin ko, in my own perception and my own views, opinion, mga minamahal, hindi po kayang gawin ng mga kakampik ang manira. So, hindi nila kayang gawin na sirain itong si Vice President Sara Duterte dahil in the first place, sirang-sira na itong si VP Sara. So, bakit pa... tingnan niyo mga tama, ibang klase, no? In the first place daw, bakit mo sisiraan si Vice President? Sirang-sira na raw. Sirang-sira na. Sisiraan mo pa yung sirang-sira. Sana sira. Sige nga. Sinisiraan nyo si Vice President, pero lalong nalulubog sa kumunoy ang Speaker, ang Presidente ng Pilipinas. Nalulubog na sa kumunoy. Kaya nga pumuputok na ang balita, ang issue na pinopondohan na po ng 1 trillion para lang pumapatalsik ang isang Vice President. Napakalaking pera. Kung talagang sirang-sira ang isang Vice President, bakit sasabihin ni Senadora Amy Marcos na pinopondohan ng 1 trillion ang isang Vice President? Kung yan ay talagang maraming kasiraan at maraming issue, bakit gagastusan mo na ng malaking pera yan para lang mapatalsik? Kung totoo naman yung sinasabi mo na sirang-sira na ang Vice President, gagastos ka ng isang damukal na pera ng bayan, di umano, para lang sa sinasabi mong sirang-sira ng Vice President. Wala kang logic dyan. Mukhang ginagamit mo lang yan para doon sa sinasabi na kumikita ka, kailangan palitan mo. Yung binabayad yata sa'yo, kailangan mong palitan ng serbisyo
na katulad ng ginagawa ng ibang vlogger. May katumbas na halaga ang ginagawang paninira yata sa Vice President. Di kaya, nagtatanong lang si Kamanong, natin kailangang sirain ng isang taong matagal nang sira. Para saan pa? 'Di ba? Para saan pa yung paninira natin? Siya na mismo yung sumisira sa kanyang sarili. Katulad na nga lang po noon, 'di ba? Nang may bagyo. O ano yung nangyari? Pumunta doon sa Germany, nanood ng concert ni Taylor Swift. Imbes na pumunta doon sa plenary session kung saan dinideliberate yung kanyang budget, anong ginawa niya? Pumunta siya doon sa Calaguas Island, ito mga tambay, ibang klase, no? No, may bagyo daw, yun ang point niya eh. Pumunta raw ng Germany, mga tambay. At inuna pa raw pumunta ng Germany. Ang tanong natin, Pangulo ba siya? Sino ba Commander-in-Chief? At ang ginawa ng Vice President, di ba? Alam natin nakita natin kahit siya nasa Germany, kauna-unahan yung Office of the Vice President na tumutulong doon sa bagyo. Di ba? Bagyo sa Maynila, sa Luzon, sa Bicol, sa Batangas at marami pang inapekto ng bagyo sa North Luzon. Lagi nangunguna. Kaya nga meron siyang offices. Buong Pilipinas yung kanyang offices. Office of the Vice President, satellite. Ano ka? Natutulog ka ba sa pansitan? Ginagawa mo lang paninira yan. Kahit wala ang Vice President, kahit hindi siya umaaten dahil pinupolitika siya, merong sinasabi mo mga meeting, hindi kailangan ng Vice President yan. Ang kailangan ng Vice President, tumugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi katulad ng iniidolo mo. Pagka merong malaking sakuna, sinisisi, hangin. Sinisisi, volume ng tubig. Ano pa sinisisi? Sinisisi, nagsabay daw ang puwersa ng tubig at hangin. Ang sinisisi, sobrang lakas ng hangin at tubig, kaya nasira ang flood control. Napakahilig manisi, mga tambay. At napakahilig magtanong. At sinasabing napakahina yata ng diskarte. At nagtatanong pa kung ano ang gagawin natin. Ano ba gagawin natin? Ibang klase ka. bakasyon. Inuulan tayo, 'di ba? Dumating ulit yung panibagong baha. Ano yung ginawa ni Vice President Sara Duterte? Gumala, umattend sa kasal ni Rama doon sa Cebu. So, in the first place, Mga tamay, umattend daw sa kasal ni Rama. Samantalang nung malakas ang bagyo dito sa Batangas, nasaan po ang Pangulo? Umattend po ng kasal, nag-anak ng kasal. Kanino? Doon po sa Davao, kay Migs Nograles. Di po ba? Kumalat yung picture. Kasagsagan ng bagyo, ang Pangulong Marcos daw ay nasa kasal ni Migs Nograles. Mga tama. Ibang klase, no? Sisiraan mo yung Vice President kahit umatin siya ng kasal, pero yung opisina niya, as in Vice President lang siya. Hindi pa siya Commander-in-Chief. Pero ginagawa niya na po yung kanyang sinasabing pagmamahal dahil may political will ang Vice President. Kahit hindi siya presidente, pero ginagampanan niya pa rin yung pagmamahal niya. Kahit limitado lang, napakalit ng pondo ng Vice President. Pinupolitika pa. Pero kahit maliit yan, ginagawa niya na paraan makatulong sa mga Pilipino. Kahit yung sinasabing binabati ko siya ay nagpunta ng Germany, umatin ng kasal, pero laging numero 1 sa nangunguna sa pagtugon, lalo sa kalamidad. Nangunguna. Hindi lang ito binabalita. Buti pa ang social media, binabalita ng social media. Kaya matindi ito. Akala niya kasi, yung pambanat niya kay Vice President, walang bahid. Para bang isang presidente, mga tambay, ay hindi natin napagkikita ang trabaho. Hindi nanonood ng F1, yung car racing, mga tambay. Hindi nagko-concert nang hindi bababa sa 100,000,000. Nag-birthday. At yung SONA, sila lang, nag-SONA, 1 oras mahigit. 20 plus million yata o hindi bababa sa 20 million ang pagkain. At yung napakarami pong ginagawang concert sa palasyo, mga tambay. Pera ng taong bayan ang ginagastos dyan. Hindi pera ni Alicia Comment, mga tambay. Sana pera ni Alicia ginagamit.
Tamal, bakit pa natin sisirain itong si VP Sara na siya na mismo yung sumisira ng kanyang sarili? Diba? So, hindi din natin deserve na pag-aksayahan ng oras itong si VP Sara in the first place. Diba? Sino ba siya? Tingnan mo mga tambay, talagang hindi pa talaga bopols ito, bobo boba. Hindi raw niya sino raw ba para pag-aksaya ng isang vice president? Panay ang banat nyo Inaaraw-araw nyo ang pamilya Duterte, lalo-lalo ang vice president. Hindi naman pala importante sino ba siya. Pero laging topic nyo sa inyong vlog, sa inyong content, hindi nawawala araw-araw ginagawa nyo content. Kaya napakasinungaling, di ba? Ubod ng sinungaling itong babae na to. Sinasabi mo na walang importansya ang vice president, pero araw-araw mong binabatikos. Hindi po tanga mga Pilipino. Kaya ibinoboljak lang po natin mga tambay. Dahil ito pong naniniwala po rito sa tao na ito, talagang baluktot na po. At sinasabi nga natin, ang maniniwala lang dito, yung mga panatiko ng droga, yung panatiko ng korupsyon, at isa pa, yung nakikinabang, nagkakapera sa masamang pamamaraan yata mga tambay. Kung yan lang naman makikita mo susuporte. Yung mga ayaw mawala ang droga sa ating bansa. O kaya, may mga pamilya na sangkot sa droga, nagkaproblema, kaya galit na galit. At ang pinakamabigat, pera, pakinabang, mga tambay. Pagbigyan natin at pagtuunan ng pansin. Ang pinagtutuunan natin ng pansin dito, yung mga national issue. Diba? Yung theft na ginawa niya sa ating presidente, yung theft na ginawa niya kay F. Elisa, yung theft na ginawa niya dito kay House Speaker Martina Romualdez na parang tila baga pinapatunayan niya na totoo na meron nga silang Davao Mat. Tinawa tambay, pinatunayan daw na meron Davao Squad pa, quad. At national threat daw po yung mga tambay. Pero sino ba unang nanganib ang buhay? Di po ba ang Vice President? Siya ang una. Kaya nga sa sobrang talino ng Vice President, pinaalam niya na sa buong Pilipino, sa buong bansa at sa mga OFW, pinaalam na ng isang Vice President yung threat na nauna niyang naranasan, na ayaw niyang matulad sa isang dating senador na Benigno Aquino. Ayaw niyang matulad doon, na talagang walang kalaban-laban, hindi man lang nakatungtong ang paa sa lupa ng Pilipinas, eroplano pa lang, nadali na. Ayaw madanasan ng Vice President yan. Napakatalino niya. Kaya pinaalam niya na sa publiko yung threat na po pwedeng mangyari sa kanya. At kung may mangyari man sa kanya, pinagbibilin niya na. Nagbilin na siya kung sino ang gumawa nito sa kanya. At yan ay kung sinasabi mo national threat. Bakit hanggang ngayon, mga tambay, hirap na hirap pa rin sila na yan ay dalin sa korte, mga katambay. Abogado ang Vice President. Paalam ko lang sa iyo, Alicia Comment, abogada ang Vice President. Abogada ka ba? Abogado ba ang Pangulong Marcos? Ang abogado lang dyan, yung asawa. At yan, napakasarap nga pag-usapan yan yung issue na yan. Lalo po yan, isa publiko, yung issue po ng threat. Maganda po yan. Lalabas po ang totoo dyan. Maganda po yan. Yung kung sino ang unang nanganib ang buhay. At sana po mapag-usapan din po ang national issue na sinasabi po ni Alicia Comment. National issue, lalong-lalo po ang kaperahan. National issue yan. Yung pera na ginagawa po nila, 2 tao, 4 na tao, lalo sa BICAM, at yung pondo na kilalaki na sinasabi po natin, mga kababayan. Na miyembro siya ng big syndicate. So, yun dapat yung pinagtutuunan natin ng issue, yung confidential funds niya. So, malabo na tayo ang gagawa or magmamanipulate ng picture na to. Nakita niyo po, confidential fund, natutulog sa pansitan ito. Hindi kasi nila, ayaw nilang paniwalaan kasi ang COA. Ang COA na mismo, ang nagpapatotoo, independent body po kasi yan Yung COA, wala po pwedeng kumontrol dyan. Independent. Pero, itong si Alicia Comment, hindi po pinaniniwalaan ang sinasabi ng COA. Malinis, wala pong problema ang opisina ng Vice President. Ang pinaniniwalaan po kasi nito, yung gusto po na magpabagsak sa Duterte.
lalo kay Vice President. Ano po yun? Sino po yun? Siyempre po, ang Quadcom. Di umano, mga tambay. Ibang klase. Okay na po ito, mga tambay. Anuhin na po natin ito. Napakahaba pa po na sinasabi nitong babae na ito. At wala naman po kasense ang kanyang mga binabato sa Vice President. At napansin ko lang po dahil sobra po siya. Para po siya hindi isang isang babae at talagang pag bumukas po ang bibig niya, panira lang ang dala na puro chismis. Siya na mismo inaamin niya sarili niya na walang katotohanan pa yung kanyang pinagbibintang. Pero yung paninira na ginagawa niya sa Vice President, biglang kakambyo at isisisi sa mga supporters ng BP Sara at ng dating Pangulong Duterte. Ibang klase, gagawa-gawa ng issue at talagang sisiraan na nila ang Vice President na wala namang kasiguruhan, lalo ang litratong ito, para lang pumadala doon sa gusto nilang dalin para masira. Dahil nga, unang nagkaroon ng issue ang Pangulo, lalo po sa droga na may video. Hindi na po nila pinag-usapan yan. At never na po tinakil yan. Wala na po yan. PDEA, NBI, PNP, DOJ, wala po. DILG, Ombudsman, wala na pong investigasyon dyan. Diyan sa video na yan ni Pangulong Marcos Jr. Yung gumagamit siya. At hindi na po nila tutukan, hindi po nila tinututukan yan. Lalo si ano ba, yung babae po. Sino si, nakalimutan ko pangalan ng babae na meron pong hawak ng USB. Si Cathy Binag. Never po nilang, buksan ang issue sa droga. Bakit? Takot. Pagka ayaw mong buksan, binubuksan mo lang yung kasiraan daw ng Vice President, pero yung kasiraan ng Pangulo, ayaw mo niyong buksan. Gustong-gustong pag-usapan ang sinasabi pong issue ng Pangulo, ng Vice President, lalo ang confidential fund, dinadala pa sa Kamara. Pero ang issue ng Pangulo, kay Cathy Binag, ayaw na ayaw pong pag-usapan ng Kamara, ng Quadcom, ano pa ba, ng DOJ, ng PNP, DILG, PDEA, zero. Naka-black news pa yan. Naka-black. Wala talaga sa news. Blackout news po yan pagdating sa issue ng droga ng Pangulo at ng First Lady at ng Voltes 5, sinasabi nila. Ang mga sinasabing mga white shirt, yung code white shirt, mga tambay. Yan po, mga tambay, ang ating kinumentuhan. Talagang ibang klase po, di po ba? Ibang klase ang kay Antonio Trillanes at kay Alicia Comment. Yung kay Antonio Trillanes talaga natatakot at may alinlangan na siya sa mangyayari po sa Pangulong Marcos dahil lumalakas na po ang puwersa po na talagang hindi na nagugustuhan ng men in uniform ang pagpapatakbo po ng Pangulong Marcos Jr. di umano. At ito pong babae na ito, darating po ang panahon, mga babayan, na itong babae na ito, si Alicia Comment, ay magkakaroon din po ito ng sinasabing sasagutin. At baka dumating ang panahon, meron na rin po magsampa ng kaso sa kanya. Sa dami po ng kanyang ibinibintang mga marites sa Vice President. Talagang ganun po. Bilog po kasi ang bola. Di ba sinasabi? Bola, bilog. Ang gulong, bilog. Ang mundo, bilog. Di ba? Napakahirap po kasi ipagtanggol. Lalo po pagtakpan ng mga issue na talagang umaalingasaw. Mabaho po kasi kahit anong pagtatakip mo dyan, pagdidribble, pagtutwist ng issue, pero nangangamoy umaalingasaw. Napakarami po. Napakaraming problema po ng bagong Pilipinas, lalo po sa kaperahan at sa issue ng droga, inflation, nagtataas ang bilihin, napakalaking bayarin ng mga Pilipino sa mga tubig, kuryente, di ba? At gasolina at inflation na kakulangan ng trabaho. Pero saan lang tayo dinadala? Ayuda. Mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po. Maraming salamat po. Siyempre po, maligayang Pasko po at maligong bagong taon sa ating lahat. At ingatan nawa po tayo, mga kababayan.
Muli po, tiis-tiis lang po. May pag-asa pa po na makabawi at makabangon ang ating bansa. Talagang ganun po eh. Talagang ganun. Kahit sa negosyo. Kahit dali mo sa negosyo, meron talagang nabubudol at siyempre po, naluluko. Di po ba? Ganun po talaga eh. Hindi po tayo sinuwerte. Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.